Galing ako noon sa trabaho at usually ay 10 a.m. to 10 p.m. ang aking schedule sa trabaho. Pero nakaramdam ako ng hindi maganda kaya nag 10 to 4 na lamang ako. Madilim sa bahay at wala ring nasagot noong tinawag ko ang aking asawa. At maging si nanay kaya naman inakala kong walang tao. Hindi rin nakalak ang doorknob ng aking pihitin at sa aking pagpasok ng pintuan. Bago ko pa na-switch on ang ilaw, nakarinig ako ng ingay na parabang papag na isinasaliya sa dingding ng bahay. At salitang, sige pa, malapit na ako, na nagmumula sa kwarto ng inay. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Graduating ako ng 2 years vocational sa college nang maging boyfriend ko, ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Andrew. Workmate siya ng ate ko at nagkakilala kami noong dumaan ng piyesta sa aming barangay. Nataong kasama si Andrew sa naimbitahan ng ate ko at makalipas ang ilang araw ay sinabi sa akin ni ate na hinihingi raw ni Andrew ang aking contact number at kung pwede raw ay paki-accept po siya sa FB. At dahil kilala siya ng ate ko bukod pa doon ay may taglay ding K. At sa aming magkakakapatid that time ay ako lang ang walang boyfriend. Kaya ayun, matapos namin na magkaroon ng komunikasyon at magtanong kung pwede ro ba siyang manigaw sa akin ay oo ang naging sagot ko at hindi nagtagal sinagot ko na rin. Bunso ako sa aming 6 na magkakapatid at dahil bunso, hindi tayo papatalo syempre. Bagay na halos naman lahat ng aking maging desisyon sa buhay ay sang-ayon si nanay. Na kung minsan pa nga ay nakakaaway ko ang lahat ng aking mga kapatid dahil sa mali kong desisyon na pinapanigan naman ng inay. Going strong ang naging relasyon namin ng aking boyfriend na si Andrew at dahil doon, nalaman na rin niyang butas na ang lagusan patungo sa kabilang buhay. Bago pa dumating si Andrew sa aking buhay, ay nagkaroon ako ng high school boyfriend at umabot kami ng halos 5 taon. At syempre, ang tagal noon para walang mangyari sa amin. Lalo pa at kilala ko ng kanyang mga magulang at siya ng aking nag-iisang magulang. Pangalanan na lang nating David ang aking high school boyfriend. At kung saan naman namin ginawa ang unang home economics, walang iba kundi doon sa bahay nila na laging walang tao. Iyon ay dahil solong anak si David at kapwa may mga trabaho ang kanyang mga magulang. Tulad ng aking boyfriend na si Andrew ay may motor din si David. Kaya naman easy access lang para sa amin ang magpunta sa bahay ni David pagkatapos ng klase. At ayun, dahil laging walang tao, halos napadalas ang aming pag-home economics sa labas ng paaralan. Ang akala ko nga noon ay si David na ang aking magiging asawa dahil ang tagal na namin. Pero noong makakuha ako ng tiempo, nakipag-break ako. Naumay na rin ako sa sobrang higpit niya sa akin at pakiramdam ko habang tumatagal kami ay nagiging boring ang aming relasyon at sa lagay na yon ay hindi pa kami mag-asawa. Ang bata ko pa kasi noong maging boyfriend ko si David at tingin ko kung hindi naman ako ang bunso, baka hindi naman iyon pinahintulutan ng inay. Tulad ng ibang pamilya, ay hindi rin naalawa ng aming pamumuhay. Dahil elementary pa lang ako ay sumakabilang buhay na si tatay dahil sa malubhang karamdaman. At nang dahil doon, ay para kaming dumaan sa butas ng karayom. Sa aming 6 na magkakapatid ay dadalawa lamang kaming nakaabot ng college. Yun ay dahil tulad ko at ng isa ko pang ate, nag-working student kami. Meron namang early pension ng inay pero panggastos lang talaga sa bahay. At wala rin namang trabaho kundi ang magpa-extra-extra.
Yung bahay nga namin simula nang mawala si tatay naging alanganin na. At hindi na nawala ang balde, palanggana at kung ano-ano pang panahod pag naulan. Na naging goal ko ay maipagawa ang bahay kapag meron na akong trabaho. Dahil ang sabi ng inay, dahil ako ang bunso, sa akin ang bahay kasama siya. At dahil nalaman na rin ni Andrew na hindi na siya ang unang lalaki na makadadaan sa aking lagusan, patungo sa silid ng kaluluwa at panahon, ay wala na akong nagawa noong hilingin niya sa akin ang pahintulot upang doon ay makapag-ensayo ang kanyang si Piccolo na kalbo. Kung ang aking ex na si David ay solong anak at kompleto pa ang pamilya, ay medyo komplikado naman ang kay Andrew. Pero tulad ni David, lagi ring walang tao sa bahay ni Andrew dahil mayroon ding trabaho ang kanyang magulang. Kompleto pa naman, kaya lang hiwa-hiwalay na at may kanya-kanya ng pamilya. At dahil may trabaho at may sariling motor si Andrew, madali lang din para sa amin nang gumawa ng paraan. Magpunta sa kung saan upang mag-ensayo ang kalbong si Piccolo. Hindi nagtagal ay naumpisahan na rin ni Andrew ang matulog sa bahay at kung minsan kapag tulog na ang lahat, nagagawan pa namin ng paraan ng makaisa. Lalo na nung magsipag-asawa na ang aking mga kapatid. Hindi nagtagal ay nagsipag-asawa na ang aking mga kapatid. Lahat naman ay kasal kaya lang ang daming aberya. Pag hindi sa requirements ay sa pagkaka-organize ng kasal. Meron na rin akong trabaho noon at nagsabi sa akin si Andrew na kung pwede ay magsama na lang muna kami at saka na magpakasal. Gusto na rin kasi ni Andrew ang umalis sa kanila dahil nga sa magulong pamilya. Yun din ang dahilan kung bakit mas pinipili ni Andrew ang matulog sa bahay kung minsan. Pero hindi ako pumayag dahil lahat ng kapatid ko ay kasal at tingin ko hindi rin papayag ang inay. At kung minsan nga ay natatanong namin ng inay kung bakit ayaw niyang sagutin ang lalaki na matagal nang nanliligaw sa kanya. Tulad ng inay ay wala ring asawa. At tingin ko naman bagay sila. Pero sabi ng inay kung aabot raw sa puntong iyon, dapat raw ay meron na rin akong asawa para hindi na niya ako iisipin. Hindi naman sa pagyayabang dahil nga aking magulang. Bagamat wala na ang tatay ay hindi naman nagpabaya ang inay sa sarili. Maganda at kahit na nasa 60s na siya, ay slim at may asim pa ika nga ng ibang kalalakihan. Sinabi ko kay Andrew na magpakasal kami kahit simple lang. Bagay na sinang-ayunan din ng aming mga magulang. Hanggang sa gano'n na nga ang nangyari. Dahil sa bahay kami maninirahan, ang iba sa pera na kinita namin sa kasal ay ipinagpagawa namin ng bahay. Bagay na matagal ko nang gustong gawin simula pa noong magkaroon ako ng trabaho. Sa pagdaan ng mga araw bilang bagong mag-asawa, maayos naman ang aming pagsasama. Nagkasunduran kami ni Andrew na wag na muna mag-anak dahil mga bata pa naman kami at i-enjoy na lang muna namin ang buhay mag-asawa. Maliban sa mga chismis na aking naririnig, na sobrang sweet naman raw yata ng inay kay Andrew. Hindi ko iyon pinansin dahil dati ko na rin iyong naririnig. Kahit na noong hindi pa kami kasal ay naririnig ko na rin naman. Iyon sa aking mga kapatid lalo na sa aking mga bayaw na si Andrew ang paborito ng inay. At ang iniisip ko, naiinggit lang sila sa amin. Lalo pa at nasa amin ang bahay. Ang chismis na aking naririnig ay hindi ko inintindi. Dahil dati pa naman kaming may hindi pagkakasundo ng ilan sa aking kapatid. Plastika na nga lang kung iisipin. Tinitingnan kasi nila ang pagtulog ni Andrew sa bahay. At bilang bunso sa aming magkakapatid, ay masasabi kong mas marami akong nakukuhang pabor mula sa aking magulang. Lalo na noong iwan kami ng tatay, ay ang inay na ang aking itinuring na tunay na kakampi. At maliban sa aking mga kapatid, pagdating sa mga sekretong usapin ay si nanay ang aking pinagkakatiwalaan. Ang totoo niyan ay si nanay din ang nag-aayos ng problema namin ni Andrew kapag nagkakaroon kami ng hindi pagkakasundo.
Kaya naman sa aking pag-aasawa ay ang inay, ang isa sa inasahan kong magiging gabay namin ng asawa ko. Kaya naman, hindi ko inasahang nanay ko rin lamang pala ang sisira ng pamilyang sinisimulan ko palang buuhin. Galing ako noon sa trabaho at usually 10 a.m. to 10 p.m. ang aking schedule sa trabaho. Pero nakaramdam ako ng hindi maganda. Kaya naman nag 10 to 4 na lamang ako. Madilim sa bahay at wala ring nasagot noong tinawag ko si Andrew maging ang inay. Kaya naman inakala kong walang tao. Hindi rin nakalak ang doorknob ng aking pihitin at sa aking pagpasok ng pintuan bago ko pa na-switch on ang ilaw. Nakarinig ako ng ingay na parabang papag na isinasali sa dingding ng bahay at salitang sige pa malapit na ako na nagmumula sa kwarto ng inay. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kwarto. Palakas ng palakas ang boses ng nanay na parabang mga sinisirihan at parang mga nagkakalat na pusa sa bubong ng bahay. Pinilit kong ikalma ang aking sarili. Inisip ko na baka hindi ko lang alam na mayroong boyfriend ang inay na matagal na rin naming gusto para sa kanya. Sakto dahil gaya ng sinabi niya sa akin ay aabot lang sa puntong iyon kung ako ay may asawa na. Nasabi ko pa sa aking sarili na napakabilis naman yata. Pero nagpanting ang aking pandinig. Kumabog na malakas ang aking dibdib nang makilala ko ang boses ni Andrew. Kahit pakiramdam ko ay sasabog ako sa galit, sinigurado ko kung ano ba talaga ang kanilang ginagawa. Ginamit ko ang cellphone na regalo sa akin ng inay noong araw ng aking kasal. Masyado lang talaga silang pabaya at naging kampante dahil hindi nila inakalang uuwi ako ng maaga. Bukod doon, hindi lang ang doorknob sa main door ang hindi nakalak, pati ang doorknob sa kwarto. At hindi ako yung tulad ng iba na pinapatapos kung anuman ang kanilang ginagawa. At ako, inilawan ko pa sila para naman makita nila ang isa't isa. Masyado kasing madilim para na rin makita ni Andrew kung anong level ang kanyang inaararo. Tama ang desisyon namin ni Andrew na huwag na munang mag-anak. Dahil kung nagkataon, lalaki ang anak namin na hiwalay ang mga magulang at may nakakahiyang ama at lola. Uso naman ang magpatawad sa akin, sino ba naman ako? Pero hindi ko kayang tanggapin na pinasok ng lalaking aking makakasama habang buhay ang butas na aking dinaanan palabas para makita ang unfair na mundo. Mabuti na lang at merong annulment sa Pinas. Meron naman akong matibay na katunayan ng pagtataksil ng aking asawa. Mabuti na lang at maaga akong nagpakasal. Pwede pa rin akong mag-asawa at magpakasal sa iba.